Isa ho ngayon sa pinag-uusapan ay itong ibinunyag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na di umano ay ito pong si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico ay meron na rin nagpaparamdam na gustong makipagdialogo o implikasyon maaaring sumuko na sa gobyerno. So nagpadala na raw po ng feelers sa pamamagitan ng intermediaries at yung mga kaibigan ng kaibigan at nagpaparamdam na raw po na nais na makipagdialogo. Ito hong si dating Congressman Zaldico. Pero sa ngayon ay hindi pa naman daw ito beripikado pero may mga gano'n na pasabi at nasasagap na balita. Ito pong si DILG Secretary John Vic Rimulya. Pero mga kababayan ay alam naman natin na sa ngayon ay para lumilitaw ho na si Zaldico ang itinuturing ngayon na most guilty. At siyempre kapag most guilty ay hindi ka pwede na maging yung state witness. O, di ba? Paano ho ito? At ano magiging pakinabang ni Zaldico na siya po'y susuko at makikipagtulungan sa gobyerno? Kasi ganyan kapag susuko ka sa gobyerno, isa lang po magiging implikasyon nito. At siyempre, ikaw ay babaliktad na sa mga naunang naging pahayag mo, di ba? So, maliwanag po yan na o maaaring maging pabor sa gobyerno ito pong pakipagdialogo mo at muling pagbalik loob o sabihin natin sa gobyerno. So, maliwanag ho kasi sa ating batas na ang state witness ang sinasabi is someone who participated in a crime at siyempre yung kinakailangan hindi po siya most guilty. At kasi hindi pa pwedeng yung principal offender o most guilty maging state witness. Kasi siya ang paparusahan ho rito, mga kababayan, at wala ho maliban na lang kung ang magiging most guilty ay itong si dating speaker Martin Romualdez. Pero sa ngayon, sabi nga ho diyan po sa Senado, ay wala pa raw hong matibay na ebidensya na magdidiin kay dating Speaker Romualdez dito po sa flood control scam. Pero pakinggan ho natin, panoorin nyo mga kababayan, ito hong report na may kinalaman sa di umanay nagpaparamdam na ho. Ang tawag, ano ba tawag dito? Dialogue feelers o surrender feelers o ano man. Panoorin ho natin. Ito hong report na may kaugnayan sa pagpaparamdam di umano ni Zaldico para makipagdialogo sa gobyerno. Hiwatig na umanong sumuko si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, sinasabing may surrender feelers na ang dating mambabatas na idinaan sa kanyang mga kakilalang pari. Gayunman, nilinaw ng kalihim na hindi pa beripikado ang impormasyong ito. Sa kabila nito, iginit ng kalihim na sineseryoso ng pamahalaan ang anumang pahiwatig ng pakikipagdialogo ng dating mambabatas. Huling na-monitor si Ko sa Portugal kung saan mayroon na umano itong Portuguese. Yan po ang report at na kung saan ay pinalutang ho ni Secretary John Vic Rimulya. Ito hong di umano ay pagpaparamdam ni Zaldico. Pero maliwanag po sa ating batas na hindi ho pwede, di ba? Sa ngayon siya po ang most guilty na itinuturing dahil sa lahat po ng mga na mga naunang testimonya na mga sinasabi ho halimbawa ngayon state witness na sina dating DPWH engineer Henry Alcantara. Yan, state witness na po siya at dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Tapos, yung may iba pa ho na mga dating opisyal ng DPWH ang sinasabi na pwede ho sila maging state witness at ang maging ang ilang mga contractor. Pero, sa katauhan ni dating Congressman Zaldico, siya po ngayon ang most guilty. So, anong pwedeng bargaining at pwedeng gawin niyang kondisyon at dito ho sa kanyang kaso? Mga kababayan, ako wala akong nakikita kundi ako parang hindi ako naniniwala rito na susuko ho ito
Pero kung gagawin naman hong talagang magkakatuluyan itong pagsuko ni Zaldico, tapos gagawin siyang state witness, paano ho yun? Sino bang mastermind? Wala pa nga matibay raw na kaso o ebidensya dito po kay Romualdez So lumilitaw na ang lahat po ng tumbok ko ngayon ng sisi at talagang diin dito po sa kasong ito na may kinalaman sa flood control scam ay kay Zaldico. So parang hindi po favorable kay Zaldico na siya po ay sumuko na pabor sa administrasyon. Ako maaring pwedeng gawin ho rito mga kababayan, susuko siya para matiyak yung kanyang kaligtasan tapos ipagpapatuloy niya yung kanyang mga aligasyon. Na kung saan ay, di ba? Ito pong isyong ito talagang yung mga yung sabi niya, nag-deliver siya ng pera, at talagang grabe ho yung kanyang yung mga aligasyon dito po kay dating Speaker Romualdez at nababanggit din ho ang Pangulo. Kasi isa ho dyan sa naging pahayag dyan ay ito hong number 30 Tamarind Street dyan po sa South Forbes Park, Makati City. At maliwanag ho yung binabanggit ho ni Zaldico na kung saan ay nag-deliver ho siya, binili yung bahay na yan at parang ginawang tambakan. Mga kababayan ng pera. Tapos di umano ay dadalhin sa Pangulo. Yun po ang mga aligasyon. Pero panoorin ho natin, balikan lang ho natin mga kababayan. Kasi maganda sana na banggit ho itong isyong ito dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya lang hindi po nadiinan Hindi po nababaran. At wala ho parang, di ba, kaya nga marami ho mga pagpuna ngayon kay Senator Ping Lacson na kung saan ay parang nasayang ho yung sinasabing testigo, yung dalawang empleyado diyan po sa number 30 Tamarind Street kung saan gustong ilingko yung ugnayan sa pagitan ni dating Speaker Romualdez at Diskaya. Yun doon nagsilbing front. Pero ngayon may mga report na kung saan ay kaprat kasama sa fraternity Upsilon ni Romualdez yung nakabili na kumpanya diyan po sa bahay na yan. So abangan ho natin. Pero ito muna, balikan lang ho natin itong naging pahayag ni Zaldico na kung saan ay nabanggit niya itong number 30 Tamarind Street na kung saan dyan daw ho siya mismo personal na nag-deliver ng pera. Ito panoorin natin yung naunang pahayag ni Zaldico. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin. Yun po, maliwanag po ang binabanggit ni Zaldico at sabi niya siya mismo personal na nag-deliver kasama yung kanyang mga tauhan dito po, dyan po sa number 30 Tamarind Street. At yan po ginawang tambakan at base umano sa utos ni Romualdez ay doon po i-deliver at di umano ay utos din na kung saan ay bilhin yung property na yan dahil sa malapit di umano sa bahay ng Pangulo. So yan po yung kanyang mga aligasyon. Pero ito ho, idudugtong natin sa sinasabing posibleng pagsuko o dialogue feelers. Nagpasabi na ho, ito pong si Zaldico, ano ang gagawin niya ho rito? Kasi nabanggit niya na ho ito. So, magiging napakasinungaling niya. At pangalawa ho,
siya po ngayon ang itinuturing na most guilty base po sa mga ebidensya. So, babaliwala at wala ho siyang pakinabang ho rito kung babaliktad ho itong si Saldico na pabor sa gobyerno. Di po ba? Maaring siya po ay susuko at para po sa kanyang kaligtasan. Yun lang ang gagawin siguro para matiyak yung kanyang seguridad para maipagpatuloy itong pagsasampa ng kaso laban sa kanya at yung kanyang mga akusasyon naman laban po dito kana Romualdez at sa Pangulo. So yun po, kayo po mga kababayan, ano po masasabi niyo rito? Dito sa binabanggit ni Secretary John Vic Remulla na di umano, bagamat hindi pa ho beripikado, pero pinalutang niya na po sa media na gusto hong makipagdialogo. Ito pong si Saldico sa gobyerno. Siyempre, magiging pwedeng pag-isipan niya. Ano ba, babaliktad na ba ito si Saldico? Pero ako naman, sa aking pananaw, kahit na bumaliktad ho siya, base po sa mga ebidensya, siya hong tinuturo na pinaka most guilty ho sa kasalukuyan. Kasi wala pa nga raw ho ebidensya dito kay Romualdez So, paano ho yun? So, hindi po siya kwalipikado na maging state witness. At kung sakasakali na bawiin niya yung kanyang nabagit, ito, ikapiplay lang ho natin na sinabi niya, wala na rin ho dahil sa siguradong kulong din ho itong si Saldico. Yun ho, kasi lumilito ho, di ba? Siya po ang nagmaniobre ng lahat base po sa kasalukuyang available ho ng mga na mga dokumento at ebidensya. So kayo po, ano ba nakikita nyo ho ritong motibo ho rito? Kung sakasakaling totoo itong sinasabing surrender feelers na ipinapadala. O ito naman kaya ay pagpapalutang lang ho ng gobyerno para yung sitwasyon malihis-lihis na naman ng kaunti kung ano man at napag-usapan dahil sa ngayon nakatutok lahat ngayon sa impeachment laban po sa Pangulo o kung ano man. Kayo ano man ang nakikita niyo rito na dahilan dito po sa isyong ito na di umano ay parang gustong sumuko ni Saldico. Pero sa aking pananaw mga kababayan, kahit na sumuko itong si Saldico, pero kung kanyang babawiin yung mga naunang sinabi niya, mukhang mahirapan na siya at hindi rin po siya kwalipikado bilang state witness. Kasi sa ngayon, lahat po ng mga dokumento, lahat po ng ebidensya ay nakaturo sa kanya bilang sa ngayon siya po most guilty. Sa ngayon, kasi wala pa hong matibay daw na ebidensya laban po kay Romualdez. So, yun hindi ho siya kwalipikado. So, ano ang magiging kanyang ganansya o pabor na makukuha rito? So, suma total, mga kababayan, pwedeng ganon, gusto niya na matiyak lang yung kaligtasan. Pero ako, paniniwala ko lang, panlihis lang ho ito. At hindi ho susuko yan. Itong si Saldico dahil sa talagang siya nga po ang may mabigat na kasalanan dito po sa flood control scam na ito. So, maaaring pinapalutan lang ho yan ni DILG Secretary John Vic Remulla para malihis yung issue at kasi ngayon talagang alam niyo merong lumabas na survey. Sa Tangheri ba yan, May mga report na napakataas daw ang nakuhang porsyento na kung saan ay pabor sa impeachment di umano ng Pangulo. At yung kay BP Sara medyo mababa. So, abangan natin kung yan po yung opisyal na ilalabas. Mayroon ako nakuhang informasyon na 68% di umano ang pabor na ituloy yung impeachment laban po sa Pangulo. Okay, so magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Kung ano masasabi nyo rito, ito ba'y paglilihis dito sa isyong ito na impeachment? Ito hong pahayag ni Secretary Remulla na di umano ay susuko itong si Saldico o di umano ay gusto makipagdialogo. O ito ho kaya ito talagang gustong bumalik na po dito po sa Pilipinas. Okay, magbigay na po kayo ng comment at huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel. At sa mga meron pong Facebook account, hanapin nyo po yung aking account, Eli Saludar. Paki-like po. At para suportahan niyo po yung ating channel at para kayo po laging updated sa ating mga issue na pinag-uusapan. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.